Okay, makinig tayo kay Attorney Ricky Motorbo. Isang profesor ko ito at itinuturo niya about konstitusyon. Ang pinapaksa niya yung pagsasampa ng kaso sa mga senador na mga tumanggap ng nasabing mga pera. Ang kagandahan dito kasi, siya, abogado. Tagalog na Tagalog pa. At least kahit pa paano, maliliwanagan tayo. Wala tayong political color dito. Wala din tayong kinakampihan, mga vloggers. Wala. Ang atin lang, mag-aral tayo tungkol sa mga asunto dito, asunto doon. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ayan, makinig tayo sa kanya, no? Kasi maraming mga fake news. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa namang episode ng ating Rapido ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong topic natin yun, talagang rapido ito, ha? Talagang rapido ito. Matindi itong balita ngayon. Mukhang dami nating aabangan nitong susunod na mga araw, mga kabunyog, ha? Ngayong araw lang, inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya. Definite. Sa Tagalog, sigurado na. Sigurado na. Definite na, ipa-file na nila within this week. Yun, mayroon ng mayroon ng period kung kailan. Within this week. So yan mga kabunyog, ang mainit na balita ngayon. Actually, lahat halos ng mga news outlets ngayon, pati social media, umuusok ng balitang ito. Mga kabunyog, kakasuhan na si Marcoleta. Ano na yan? Talagang inanunsyo na mismo ni Ombudsman Boying Rimulya, ngayon lang, mainit na balita po yan, mainit pa talagang balita. Within this week, sasampahan na ng kasong plunder si Rodante Marcoleta. Yun. Ano na yan mga kabunyog, hindi po yan fake news. Laman po yan ang mga balita ngayon. Within this week, definitely, sasampahan na ng kasong plunder si Rodante Marcoleta. Si Senador Rodante Marcoleta, handog yan. Handog sa Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumao Felix Manalo. Siyang abogado siya, pero nanggugulo lang. Parang hindi abogado eh. Yan. Miyembro siya ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon na antikristo. Antichrist sila kasi kalaban nila si Kristo. Si Kristo sa Biblia ay Diyos. Sa kanila, hindi Diyos. Kundi tao na gaya nila, gaya natin. Kaya antikristo sila. Natural, pag antikristo ka, kanino ka? Natural, kay Satanas ka. Satanas nga, anti-Christ yan eh. Hindi rin naniniwala kay Kristo. Sige, tuloy natin. Po yan fake news. Laman po yan ang mga balita ngayon. Within this week, definitely, sasampahan na ng kasong plunder si Rodante Marcoleta. Pag sinabing within this week, di hanggang Friday yan. Ngayon, pag final yan sa Friday, Monday, mayroon namang warrant of arrest niyan. Katulad yan ni Jinggoy. Diba, mga kabunyog? Kaya ano na ito, medyo matinding balita ito. Kabunyog Constancio Tunggo, Kabunyog Homer Miguel, at Cesar Abad, Lito M, kay Everbel, non-bailable yan, mga kabunyog. Non-bailable. Saan ba nag-ugat yung kasong plunder na yan? Nag-ugat yung kasong plunder na yan, actually, yung kasong plunder na yan,
Tungkol yan doon sa sa gift na natanggap niya. May natanggap siya. Spice up your dish. Isang beses? Hindi. Series of acts. May 30 million, may 30 million, may 25 million. Tatlo. Ang isa doon sa mga nagbigay sa kanya ng gift ay si Mike Defensor. Yung isa pa, yung Espiritu, yung isa pa, Viray. Anong ano yan? Bakit naging plunder? Ay nakalagay yan mga kabunyog sa anti-plunder law. Ang alam kasi nating plunder, ang alam kasing plunder ng karamihan, kapag nakakurakot ka ng pera, malversation, misappropriation ng public funds. Yan yung alam nating plunder. Doon kasi sa anti-plunder law, mayroong 6 na modes o paraan ng pag-commit ng plandong publiko. Yun yung alam natin, public funds, minalverse. Pero yung second mode, yung pag-receive directly or indirectly ng gift, kickbacks, commissions, o kung anuman from private person or entity na may kontrata sa gobyerno. O kung wala mang kontrata sa gobyerno, tumanggap ka ng gift directly or indirectly by reason of your office. Dito pumapasok si Marcoleta ngayon. Tumanggap siya ng 75 million, gift yun na natanggap niya by reason of his office. Nang tinanggap niya kasi yun, kongresista siya ng Sagip Party List. Yan yung ano dyan mga kabunyog. Doon siya pumapasok sa plunder. Ngayon, saan galing yung ano? Saan galing yung ebidensya dyan? Galing mismo kay Marcoleta. Galing mismo kay Marcoleta. Yun yung mga sinabit niya. Yung Sagip Party List. Party list po yan ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumao Felix Manalo Sabio. Saan galing yung ano? Saan galing yung ebidensya dyan? Galing mismo kay Marcoleta. Galing mismo kay Marcoleta. Yun yung mga sinabit niya sa COMELEC. Sworn affidavits niya yun. Mga sinabit niya. Kaya nga madali lang naman ni-resolve ng ombudsman. Bakit madaling ni-resolve ng ombudsman? Bakit madaling na-resolve? Kasi may ebidensya ready na. Kanino galing ang ebidensya? Kay Marcoleta mismo. Yung sinabit niya sa COMELEC na mga counter affidavits niya. Doon nag-base. Kaya ano ito mga kabunyog, ngayon, alam naman. Yung mga ebidensya, siya mismo nagsalita sa programa ng Eagle, yung TV program ng Iglesia ni Cristo. Doon niya pinagmayabang na yung mga perang yan, hindi niya talaga binanggit. Kanya nung nakasource sa COMELEC, kailangan siya mag-submit. Kaya yung ebidensya, laban sa kanya mismo nang galing sa bunganga niya sa pagmamayabang niya doon sa TV program ng INC na Eagle. Okay. Atin na anumang oras, anumang araw, sasampahan ng kaso si Marcoleta. Kaya ngayon, nag-announce na si Ombudsman Boying Rimulya, binalita na ng mainstream media, within this week, pa-file ng kasong plunder si Marcoleta. Yeah. Within this week, definite na. Ano na ito? Kumbaga, sa bagay, si Marcoleta naman, inano niya naman to eh. Anticipated niya na to. Kaya lang, ito kasi, ang nag-announce na mismo ngayon, si Ombudsman Boying. Sabi niya, ipa-file na namin definitely within this week. Ngayon, ang sabi ni Marcoleta kasi dyan, inimbintong kaso. Hindi inimbintong kaso yan eh. Hindi yan inimbintong kaso. Pag inimbinto mo kasing kaso, ibig sabihin, yung mga testigo mo at ebidensya, inimbinto. Paano mo naman masasabing inimbinto? Okay, sa hindi nakasubaybay nitong kasong ito. Originally, ang kaso dito, hindi tungkol sa plunder. Ang una-munang kaso ditong kinaharap ni Marcoleta, mga kaso sa eleksyon. Diyan nagsimula lahat yan mga kabunyog, sa eleksyon. Bakit sa eleksyon nagsimula? Nag-submit si Marcoleta ng SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures.
Yung sinabmit niyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, ang expense niya o nagastos niya nung May 2025 election nung tumakbo siyang senador, parang 142 million. Parang 142 million. Ngayon, pag upo niya sa gobyerno bilang senador, nag-submit naman siya ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang worth niya naman na sinabmit doon, net worth niya, parang 42 o 52 million. Di kulang. Paano ka nakagastos ng more than 142 million sa eleksyon? Samantalang, ang net worth mo lang naman ay 52 million. Tapos, doon sa donations, sa SOSI niya, zero. Zero. Kaya nga nagka-problema siya, di ba? Sa Comelec. Nagka-problema siya. Tapos nag-live pa si Marcoleta, mayabang pa doon sa live niya. Doon sa kasama niya yung mga sa Net25, yung saganang mamamayan. Sabi niya, alam nyo, yung partner niya doon sa broadcast, alam nyo, mayroon naman talaga akong mga donors. Doon sa Net25 sa television. Yun ang programa ng TV program ng IS na Dahigel. Doon siya nagyabang. Yung saganang mamamayan. Sabi niya, alam nyo, yung partner niya doon sa broadcast, alam nyo, mayroon naman talaga akong mga donors. Sa totoo lang, marami akong donors, kaya lang ayaw naman nilang ipasabi yung pangalan nila, kaya hindi ko dineclare. O di, yun, problema na naman yun. Bakit problema? Hindi mo naman pwedeng hindi i-declare ang donors mo. So ang ginawa niya naman, dahil mali yung sagot niya na yun, nagkamali siya doon. Ang sabi niya, hindi, natanggap ko yung donations January 6, 9, and 10 ng 2025. So sabi niya, nung natanggap ko yung donations na yan, tatlo yan. Una, 35 million, tapos 20 million, ganon. Tatlo daw ang donors niya. Si Mike Defensor, yung isang Espiritu ang apelyido, at saka yung isa, Biray ang apelyido. Natanggap niya yon. Pero natanggap niya daw yon January 2025. Ang January 2025 anya, hindi pa naman campaign period yan. So in-apply nila yung Piñera Doctrine. Mayroon kasi kaming tinatawag na Piñera Doctrine sa election law. Ang Piñera Doctrine, kapag hindi pa campaign period, hindi ka pa kandidato. Ang campaign period ng senador nitong May 2025, February 8 yata yun. So yun ang argumento ni Marcoleta. Nakatanggap siya ng gift, donation galing kila Biray, Espiritu at Defensors, totaling to 75 million. Yun ang ginamit niya sa eleksyon. Pero nung natanggap niya yon, hindi pa naman siya kandidato. Applying Piñera Doctrine. Kasi January natanggap so lusot siya. Doon siya nakalusot sa Comelec. Kaya dinismiss ng Comelec yung kaso niya. Ay di ba tuwang-tuwa siya noon? Kasi sabi ng Comelec, hindi naman siya pa kandidato nung natanggap niya yon. Ang problema ngayon ito, okay, tinanggap mo yung donation, hindi ka pa kandidato. Pero congressman ka ng Sagip Party List. Kasi hindi naman siya nag-resign. Hindi naman siya nag-resign sa pagiging congressman ng Sagip Party List. Ay mayroon tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At mayroon din tayong Anti-Plunder Law. Ano ang nakalagay sa Anti-Graft at saka sa plunder law, anti-plunder law, ang nakalagay. Pag public officer ka, bawal kang tumanggap ng any gift. Gift. By reason of your office. Directly or indirectly pagkakatanggap mo niyan. Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kapag yung pagkakatanggap mo ng gift ay walang kapalit, indirect bribery yun. Pag may kapalit, direct bribery. Kaya siya kasuhan ng indirect bribery. Paano naman napasok sa plunder? Sa plunder law, kapag nag-receive ka ng gift, directly or indirectly, from any person or any entity, by reason of your office, plunder yun. At dahil series of acts yan, series of acts, ilang yun? 20 million, 35 million, 35 million. Saan galing yung ebidensya doon? Galing din sa kanya kay Marcoleta, doon sa sinabmit niya sa Comelec. Kaya paano mo masasabing inimbento? Ano mo masasabing inimbento? Kanya rin yung mga sinabmit na yun Alam nyo, pareho ito kay Ejercito. Si Governor Ejercito ng Laguna, panalo sana sa eleksyon.
Ang problema, sinubmit niya doon sa kanyang sose, naka-attach doon yung mga kontrata niya ng mga advertisements na pinasok niya sa mga TV networks. Nung tinutal yung nagastos niya sa mga ads sa TV networks, lumampas doon sa allowable na expenses sa mga ads or sa mga commercials, political advertisement sa TV. Lampas. O di bawal. Bawal. O na-disqualify siya ngayon. Tanggal siya sa pagka-mayor. Ano ang preba laban sa kanya kay Ejercito? Eh yung sinubmit niya mismo sa comment. Parang kumuha ka ng martilyong ipupukpok sa ulo ko. Di ba? Oh, yun yung nangyari diyan. Kaya yung sinasabi ni Defensor, nagbigay lang naman ako ng donation, ng gift. Wala namang kapalit yun. Yun na nga, the indirect bribery. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang pangyayari diyan kay Marcoleta. Kaya hindi inimbento yan. Ang mga ebidensya diyan galing mismo sa kanya. Ngayon, minadali ba yan? Mas madali kaysa sa iba. Bakit naging mas madali kaysa sa iba? Eh, nandun na kasi yung ebidensya eh. Nandun na yung ebidensya eh. Siya na mismo ang nag-produce ng ebidensya laban sa kanya. Anyway, mga kabunyog, so ano kayang mangyari kay Marcoleta? Maaresto kaya kaagad siya? Eh kung titingnan natin yung lahat ng mga kaso na na-witness natin, na sinampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan, naalala niyo yung kay Bong Revilla, pagkasampa noon, nirapol ka agad, pagkarapol ka agad, automatic hapon, mayroon ng warrant to arrest. Di ba? Si Bong Revilla, ganon din si Jinggoy Villanueva, di ba? Oh, sabi ni Ombudsman Buying, May 28, sasampahan na ng kaso si Jinggoy. Sinampahan, May 28. Oh, di ba? May 28, sinampahan. Tapos, kaagad-agad, nirapol yung kaso ni Jinggoy. Pagkarapol, kaagad-agad may warrant to arrest na. O yun yung nangyari kay Jinggoy. Ganito rin ang mangyari diyan kay Marcoleta. Ganyan din ang mangyayari niyan. Anyway, medyo ito matagal na itong sinasabi ng mga DDS. Sige na, subukan nyo si Marcoleta. Kasi ang pinapalabas nila diyan, may supporters daw si Marcoleta. May supporters daw si Marcoleta, no? O Estrada, nagkamali ba ako? Si Estrada, oo. Si Estrada yung tinutukoy ko. Sorry, sino bang na-mention ko? Nalilito na yata ako ng sinasabi ko. So, Yan. Pinagsama niya kasi si Jinggoy at si Villanueva. Si Villanueva wala pang kaso. Okay. Nagkamali lang siya. Si Jinggoy yun, Estrada. Naalala niyo nung araw, nung 20 Congress na, nung si Marcoleta pa yung Blue Ribbon Committee. Meron isang kontraktor na babae na kinausap kung kilala si Jinggoy, kung may inabot na pera kay Jinggoy. So sabi ng babae, hindi kilala, tsaka wala akong perang inabot sa kanya. So anong sabi ni Marcoleta bilang leader ng Blue Ribbon noon? Ang kanilang president na Masenate, si Escudero. Sabi niya kay Jinggoy, sip ka na. Sip ka na. Dito magkaroon warrant si Jinggoy, kinuha sa Senado ng PNP, CIDG, NBI ni kapatid ni Boyeng, si John Vic. Ang niyawak kay Jinggoy, si Marcoleta. Nakakla. Sabi niya safe na. Ngayon ito sinabi yan niyang safe si Jinggoy. Ito na ngayon dinadala na ni John Vic Rimulya sa meron na siyang warrant of arrest. Kinuha na siya sa Senado. Yung pinalalabas ng didilis ng araw, dito nakarala, siguro mga 2 weeks. Nagkakagulo daw ang PNP, ang krami. Ayaw daw nilang mag-serve ng warrant kay Marcoleta. Kalat na yung fake news niya. Samantalang wala pang warrant, sabi nila, natatakot daw ang mga pulis at mga pulis
Yan sinagot ni NBA Director, si Matibag. Pag merong warrant, sabi niya, at ibigay sa akin, ayon sa batas, ako ang magsisilbi, sabi niya. Yan. Sinigurado ni Atty. Matibag ng NBA Director yan. Ganon din naman ng PNP, Chief Natates. Wala pa kaming natatanggap, sabi niya. Na kung meron man, sigurado may kikilos. Sigurado yung CIDG. Kaya, kumalat ang fake news na yan eh. O, kaya, huwag kayong magmadali, mga didilis o miyembro ng Iglesia ni Cristo. Magkakaroon yan. Ay, ito na nga pinag-uusapan ni Kito Motorbo. O, kaya, pinagkukumpara niya. Yun nangyari yan kay Jinggoy. Ito, pag nakulong na si Marcoleta, sigurado makakasama niya si Jinggoy doon. Sa payatas. Yung kulungan binigay kay Bong Revilla. At saka kay Jinggoy at saka yung mga ibang kontraktor doon. Sigurado, magkita-kita na sila doon. Paano kaya ang sasabihin ni Marcoleta ngayon? O ni Jinggoy, sabi niya, kala mo, sabi mo sa akin, safe na ako. Bakit ngayon nakakulong ako? Kita nyo? Kasalanan ni Marcoleta yan. Ang yabang niya sa Net25, sa TV, ha? Sa Eagle 25, yung kanilang TV program. Ang yabang magsalita. Doon lang siya nagsasalita na ngayon eh. Yung mismong sinabi niya ron, yun ang ginawang ebidensya. Yun ang ginawang ebidensya. Hindi na sila mahirap umanap ng ebidensya. Parang si Duterte. Yung mga sinabi niya sa mga video niya, yung pagpatay niya, mga pagnanakaw niya, tsaka yung mga DDS na bumaligtad sa kanya, naging testigo ng ICC, pinagsama-sama yon. Kaya si Duterte, nagkaroon lang siyang warrant. O hindi na sila mahirapan kasi yung mismong bunganga niya rin ang nagpahamak sa kanya. Parang si Marcoleta ngayon. Yung bunganga niya, siya rin ang nagpahamak sa kanya. Kaya kung ma-arresto man siya, wala siyang dapat sisihin kundi ang bunganga niya. Sa yabang niya, hindi niya makontrol ang kanyang bibig. Kung ano yung lumabas sa bibig niya, yan din ang ginamit na ebidensya. Sino ngayon ang may kasalanan? Yung kumalat yung mga fake news, sabi, inimbento lang. Hindi inimbento. Ikaw mismo nagsalita, yung bibig mo. Paano mag-iimbento? Kaya nga, meron na silang ebidensya. Ikaw mismo ang naglatag ng ebidensya mo para makasuwang ka. Rodante Marcoleta. Sige, hanggang dito na lamang po ang video natin. No? God bless us all. Bye! Lagi kayo manalangin. Kasi mahirap ang panahon, mahirap pa ang sitwasyon sa Senado. Bye-bye.